Ano po yung what is the spirit behind collecting or joining forces, all four committees? Ang titindi, kayo po, si Senator Ace Barbers, sino pa ba mga kasama po nyo dito? Sina Chua ba? Oo, pwede nyo pong ikwento kung ano po yung Dan Fernandez, ayun po, Dangerous Drugs, si Joseph Paduano po ng Human Rights, ayun po. So Human kayo Rights po, si Abante. sorry, Human Rights si Abante Public po. account si Paduano. Si Bad Paduano. So, ikwento nyo po, Kong Benny po, kung bakit po nagsanib puwersa po ang apat na mga malalakas na komite po dito po sa Bababang Kapulungan. Ginawa mo ng Senador si Ace Barbers. Anyway, ganito yan, no? Ganito yan. Merong kasing commonality kami. Merong commonality, merong connectivity dyan. Oo. Now, sa amin, sa human rights, we will always seek to invite the former president and sitting Senator Jose Del Rosa. Gayun din sa mga kanilang committee. So, ginawa namin, pagsama-samahin na lang natin to para meron tayong common na iimbitahan natin. Pangalawa, may connection po ang drugs sa Pogo at sa EJK. May mga connection po yan eh. So, yan ay ilalabas namin sa ating super committee. Okay. Actually, binanggit na natin kanina. Bago namin kayo introduce ito, kasi yung pera na galing daw sa Pogo, Kong, ay ginagamit umano bilang pabuya, reward money sa mga pulis na nakapapatay ng mga drug suspects sa madugong laban sa kontra-droga noong pong nakaraang administrasyon. Actually, kanina po binabanggit na namin ito, Kong. At nais po namin sana humingi ng paliwanag sa inyo dahil ibinunyag sa inyo ito ng isang aktibong police station commander. Yes. At haharap siya doon sa inyong hearing sa August 15. Isang aktibo po na police officer ang nagbunyag sa amin na ang pinambabayad po, noong unang-una, mayroong reward system. Yan po ay talagang pinunto po namin sa aking committee na mayroong bang reward system. Itinatanggi po yan ng mga ibang pulis. Pero itong colonel na ito, talagang siniwalat niya na mayroong reward system. Oo. Pangalawa, ang ginagamit ditong reward system ay yung mga sugal, Pogo, whatever it is. Pero nga isang ehensya ng gobyerno, hindi ko na ipapangalan muna, no, sapagkat i-reveal po namin yan sa aming hearing, no, na siyang kinukuha dyan ang pagbayad sa mga pulis na nakakapatay. Kasi hindi naman pwedeng gamitin ang pondo ng gobyerno dyan, eh. O paano na i-liquidate yan, no? Kinakailangan gumamit po sila ng ibang pondo. Kaya nakikita mo, sabi ni Chairman Altenco, 44 na lamang ang license Pogo had sa Pilipinas. IGL. There are 400 na illegal na Pogo. Napakalaking pera nun. Napakalaking pera. For example, like, ang sinasabi ni Congresswoman Magsino, na nawala ang 8 to 9 billion pesos kung mawala yung 44 na Pogo license. Aba, terrible. Hindi naman nagbabayad ng tax yung 400 na Pogo na illegal eh. Yeah. So Kong Benny, aside from that pa, na ginagamit po yung drug money pang rewards dito sa mga pulis, isa pang syempre pinag-uusapan po itong EJK, kaya daw kayo nagsasanib puwersa at meron po kayong plano po ipatawag po si dating Presidente Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa. Ang aking katanungan lang po yung interparliamentary courtesy, tapos ang dating presidente nga kung ang ICC, which is an international body, hindi nga niya pinapansin. Dito pa po, sa Mababang Kapulungan, ano ba yung ninyo? Do you really expect this to advance dito po sa pagtawag po kay former President? Well, actually, we expect them not to come, no? Pangalawa, ang dating Pangulo, wala na siyang interparliamentary courtesy. Itong sitting senator, kanyang pinapangalandakan yung kanyang interparliamentary courtesy. Yes. Pero we're not inviting him as a sitting senator. We're inviting him as a formerly Director General of the Philippine National Police to clear the air. Para mapaliwanag niya, ano ba ito? Kasi kailangan nila magpaliwanag sa taong bayan eh.
Oo. Kaya yun ang nais namin. Kaya namin sila iniimbitahan. Okay. Balik ko lang doon sa na pera na galing sa Pogo at iba pang illegal na sugal ay ginagamit pong pabuya para doon sa mga pulis na nakapapatay ng mga drug suspect. Hindi lamang merong nabanggit sa balita na hindi lamang pera na galing sa Pogo, pati pera ba ng PCSO? Alam mo, pag-uusapan namin yan later on, no? Sapagkat yan, nabanggit na yung ahensya ng gobyerno dyan, kaya pag-uusapan namin yan, and kung meron talagang katotohanan yan, we are going to invite the leader of, yung pinaka-chairman ng PCSO, lalo na yung dating chairman. Oo. Sino po yung dating chairman? Si Anselmo Simeon Pinili po ba? Hindi ko alam Tignan natin mabuti kung sino yung naging mga chairman yan nung dating Pangulo Okay po. At may nabanggit po na kung magkano ang binabayad bawat drug Yes. suspect na itinumba? Yes. Ang pinakamababa ay 20,000, ang pinakamataas ay 60,000 daw. Oo. So kung Benny po, ano pong nakita niyo pong connection po ng Pogo po dito po sa drugs? Ano yung paper trail? Paano niyo bang masasabi na po talaga na galing po dito? Meron ho ba kayong ebidensya na pwedeng ipakita o pwedeng yung ikwento na that you're confirming or na talagang malakas ang panindigan ninyo? Ang mahirap niyan, yung mga reward money, walang paper trail yan. Okay. Oo. Kaya sinabi ko rin sa kernel na kausap namin, kumuha ka ng mga dokumento para hindi maging hearsay ang sinasabi mo. Kasi mahirap talaga Yes. Pag gaano ka ng mga tukol sa corruption, wala namang paper trail yung mga yan Kaya napakahirap talagang patunayan yan. Kaya sabi ko, kung magkakaroon tayo ng at least 2 or 3 witnesses among the police officers that will testify, mas maganda. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.